Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po'y na-paralysis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. At ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalon hina Abraham, Isaak at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. At sinabi ni Jesus sa kapitan, Umuwi na kayo, mangyayari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig. Noon di gumaling ang alipin ng kapitan. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at dooy nakita niya ang biyanan nito. Nakahiga at inaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Pagkatapos, bumangon ito at naglingkod sa kanya. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado sa 12 linggo sa karaniwang panahon. At muli atin pong balikan at pagnilayan ang ilan sa mga salita na ibinigay sa atin ng ating Panginoon sa buong linggong ito at nawa ito'y magsilbing aral at gabay sa pamumuhay natin sa araw-araw. Noong Lunes, ang sinabi sa atin at paalala bilang aral, huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. So, binigyan din ito ni Jesus na kung paano natin hatulan ang ating kapwa, ganun din tayo hahatulan. At wala sa atin ang sino man, no? Wala sa atin ang mayroong kapangyarihan o karapatang pumatol sa bawat isa. Totoo, nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, pero kung ang Diyos ay nagpapatawad, dapat din tayong magpatawad. Noong Martes, ang sabi ni Kristo,
karugtong pa rin no, ng kanyang mga aral, kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Sikapin, no? Minsan kasi naisip natin o sa karanasan natin, bakit ganun? Mabuti naman ang ginawa ko, pero bakit pinag-iisipan ako ng masama o bakit ako ginagawan ng masama? Ang pinupunto sa atin, sikapin natin, gawin sa ating kapwa yung gusto nating gawin nila sa atin. May kanya-kanya rin tayong dahilan, may kanya-kanyang pinanggagalingan kung bakit ang isang tao ay nagiging mapanghusga, kung bakit ang isang tao nagagawang mag-isip o kumilos ng masama laban sa kanyang kapwa. So meron pinanggagalingan. Pero kung anong gusto nating gawin ng ibang tao sa atin, tayo muna ang maunang gumawa nito. I'm sure, meron ba dito ang gustong gumawa ng masama? Wala naman, no? May mga karanasan lang tayo na nagtutulak sa atin o kaya hindi talaga tayo aware na meron tayong nagagawang hindi maganda sa ating kapwa. Minsan akala kasi natin tama ang ginagawa natin. Nung Miyerkules, ang sabi ni Kristo, yung tanong, no, nung ipagdiwang natin ang kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista, kasabay din nito ang mga isyong kinasasangkutan ng mga kabataan no, sa ating lipunan. Mayroong mga namamaril, mayroong mga nagbabanta no, sa kanilang komunidad. Pero yung kagaya ng tanong ng mga tao noon ng isilang si Juan Bautista, magiging ano kaya ang batang ito? O pwede rin pagnilayan natin, ang mga bata ngayon, magiging ano kaya sila? Dahil sa mga nakikita at naririnig sa atin. Kahapon no, sa balita, ang isang dahilan o idinadahilan ng isa sa mataas na pinuno ng ating bayan kung bakit niya sinabing pinagbabantaan niya ang buhay ng ibang tao nang sabihin ng sagot ay bahagi ito ng freedom of expression. So, hindi ko alam. Kung ganyan ang pananaw natin ngayon, mumurahin ko kayo, pagbabantaan ko kayo, kasi freedom of expression lang ito. So, anong magiging implikasyon nito sa mga kabataan ngayon? So, anong magiging ang mga bata na sinilang ngayon na nakakarinig ng ating mga sinasabi, nakakakita ng ating mga ginagawa? Nung Huwebes, ang sabi sa atin ni Kristo, tandaan natin mabuti, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang nakikinig at nagsasagawa o sumusunod ng kalooban ng aking amang nasa langit. So wala sa dami ng ating ginagawa, wala sa dami ng ating involvement, wala sa dami ng pagsisimba araw-araw, kundi yung pagkatapos ng pagsisimba, paano natin isinasagawa at isinasabuhay ang kanyang mga salita. Kahapon, ipinarinig sa atin na hindi mahirap kausap ang Diyos. Kung meron tayong hinihiling, ibibigay niya ito. Kung tayo po ay nagtataglay ng pananalig sa ating Panginoon. Kaya nung lumapit ang isang ketongin sa Panginoon at ang sabi niya, Panginoon, kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ako. At ang sabi lang ni Kristo, ibig ko, gumaling ka. Tapos,
at gumaling yung may sakit na ketong. At ngayon, sa pagpapatuloy, isang kapitang Romano ang lumapit kay Jesus at nakikiusap, hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang alipin. Isang Romano lumapit at humingi ng tulong sa isang Hudyo. Meron niyang pagitan. Kahapon, isang may sakit na ketong lumapit kay Jesus, bawal yon kasi may sakit. Pero lahat ng ito ay hindi pinansin ni Jesus at hindi ito naging hadlang sa Panginoong Jesus para ipagkait ang kanilang kahilingan. Kaya nga sabi ni Jesus doon sa Kapitang Romano, umuwi na kayo, mangyayari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig. Ayon sa inyong pananalig. Anuman ang lahi, anuman ang relihiyon, anuman ang iyong kahit kasarian, pag lumapit ka sa Panginoon, humingi ka ng tulong sa Panginoon, hindi ka pahihindian. So, tandaan niyo po kasi minsan yung religion natin ang nagiging hadlang para tayo maging mabuting kapwa sa bawat isa. Wala naman pong sinasabi ang Diyos na kapag lumapit ka o nagdasal ka, ay hindi ka Katoliko, hindi ka pwede. Di ba? Wala namang ganon. Kasi kung sa realidad, wala rin naman pinipiling relihiyon ng sakit. Pag nagkasakit, kahit sino ka pa, mayaman o mahirap, magkakasakit ka. Pero yung katulad sa ating pananampalataya, anuman o kung sino man, ikaw sa katayuan mo sa buhay, kung matututo ka lang magpakumbaba, ibaba mo ang iyong sarili, ang iyong posisyon, maniwala ka kay Kristo, manalig ka kay Kristo, ipagkakaloob niya ang iyong hinihiling. Amen?